Napansin na yun ba na minsan, kahit gaano tayo kalinis, kahit ilang beses na nating banlawan ang ating katawan, parang may amoy pa rin tayong nadarama. Isang amoy na mahirap ipaliwanag lalo na habang tayo ay tumatanda. Hindi po ito dahil sa kababayaan o dahil sa simpleng pagkalimot maligo. Ang katotohanan ay may mga sikreto sa ating katawan at sa ating mga nakasanayan na madalas nating nalilimutan pagdating sa tunay na kalimisan. Marahil ay may ilan sa inyo ang nakaranas na ng matinding hiya o nakaramdam ng bahagyang paglayo ng mga mahal sa buhay dahil sa amoy na ito na tila hindi maintindihan. Alam kong masakit ito marinig, pero minsan ang tunay na dahilan ng amoy matanda ay hindi lang basta pagpapawis o simpleng kakulangan sa ligo. Mayroon tayong mga lugar sa ating katawan na halos hindi na natin napapansin, mga sulok na tila ba naging bulag na tayo sa paglilinis. Ngunit huwag po kayong mag-alala dahil ang videong ito ay magbubunyag ng mga hindi nyo inaasahahang dahilan at ang mas mahalaga, magbibigay ng mga simpleng paraan para manatili tayong presko at sariwa araw-araw. Pag-uusapan natin ang mga nakalimutang lugar na dapat nating bigyan ng pansin, ang tunay na pinagbulan ng amoy at mga practical na solusyon na pwede nating gawin sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Manatili hanggang dulo dahil may ibubunyag ako na siguradong magpapabago sa pananaw ninyo at magbibigay sa inyo ng kumpiyansa na manatiling sariwa at masaya sa inyong pagtanda. Kaya't simulan na natin ang ating paglalakbay tungo sa mas presko at kumpiyansang pamumuhay at pag-usapan ng mga lugar sa ating katawan na madalas nating nakakalimutan punasan o bigyan ng masusing atensyon. Alam nyo ba na ang simpleng pagligo ay hindi sapat kung hindi natin talaga nililinis ang bawat sulok at kanto ng ating katawan? Ang unang lugar na madalas nakakaligtaan, ngunit malaki ang naiambag sa hindi kaaya-ayang amoy, ay ang likod ng ating mga tenga at ang leeg. Isipin nyo, araw-araw tayong gumagamit ng kung ano-anong produkto sa buhok, tulad ng conditioner o gel, at minsan ang pawis at dumi ay naipon dito. Ang balat sa likod ng tenga ay mayaman sa sebaceous glands na gumagawa ng langis. Kapag ang langis na ito ay nahaluan ng mga dead skin cells, dumi at bakterya, nagkakaroon ito ng amoy na hindi kaaya-aya. Kaya sa susunod na maliligo kayo, huwag kalimutan na kuskusin ng dahan-dahan ang likod ng inyong tenga at leeg gamit ang sabon at maligamgam na tubig. Gumamit ng basang bimpo o sponge para sigurado malinis ang mga sulo. Ang kasunod naman ay ang ating pusod o navel. Gaano kadalas nating nililinis ang ating pusod? Para sa karamihan, ito ay madalas na nakakalimutan. Ang pusod ay isang perpektong lugar para magtipon ang dumi, lint, pawis at bakterya. Dahil ito ay madalas na nakatago at basa-basa, mabilis itong maging pugad ng mikrobyo na nagdudulot ng amoy. Ang paglilinis ng pusod ay dapat gawin ng regular. Maaari kayong gumamit ng cotton swab na binasa sa sabon at tubig o kahit simpleng sabon at daliri lang at dahan-dahang ikot-ikutin sa loob ng pusod. Siguraduhin ding banlawan itong mabuti at patuyuin pagkatapos. Ngayon, dumako naman tayo sa mga lugar na may folds o tiklop sa balat. Ito ay kinabibilangan ng ating mga kilikili, singit sa ilalim ng dibdib para sa mga kababaihan at maging sa pagitan ng ating mga daliri sa paa at kamay. Ang mga lugar na ito ay natural na mainit, madilim at madalas na mamasa-masa dahil sa pawas at pagiging magkadikit ng balat. Ang init at moisture ay ang perpektong kapaligiran para sa pagdami ng bakterya. Kapag dumami ang bakterya sa mga lugar na ito, lalo na kapag sila ay nakikipag-ugnayan sa pawas at dead skin cells, sila ay gumagawa ng mga byproduct na nagiging sanhi ng matinding amoy. Kaya hindi lang basta banlawan ang mga lugar na ito. Kinakailangan na masusing kuskusin ang bawat tiklop at kanto, siguraduhin na naabot ang lahat ng bahagi. Gumamit ng mild na sabon o yung sabon na hiyang sa inyo at masusing kuskusin gamit ang inyong mga kamay o isang malambot na basahan. Ang pinakamahalaga pagkatapos ng paglilinis sa mga bahaging ito ay ang Sanyum Magyun Tuyo. Huwag na huwag ninyong hahayaang mamasa-masa ang mga skin folds pagkatapos maligo. Gamitin ang isang malinis na tuwalya at dahan-dahang patuyuin ang bawat tiklop. Kung kailangan,
Maaari kayong maglagay ng kaunting baby powder o cornstarch sa mga lugar na madalas mamasa-masa para makatulong sa pagpapanatiling tuyo ng balat at maiwasan ang pagdami ng bakterya. Ang pagiging tuyo ng mga bahaging ito ang susi sa pagpigil ng amoy. Huwag na panghuli sa mga nakalimutang lugar, nulit napakahalaga ay ang ating bibig at dila. Madalas, ang amoy na ating nararamdaman ay hindi lamang galing sa katawan, kundi sa ating hininga. At ang isa sa pinakamadalas na dahilan ng bad breath ay ang dumi at bakterya na naiipon sa ating dila at sa mga gilagid, lalo na kung mayroon tayong pustiso. Ang dila ay may mga maliliit na protrusions o papillae kung saan madaling dumikit ang mga particles ng pagkain, dead cells at bakterya. Kapag ang mga ito ay naiipon, nagdudulot sila ng foul odor. Kaya bukod sa pagsisipilyo ng ngipin, ugaliin din ang paglilinis ng dila. Maaari kayong gumamit ng toothbrush na may tongue cleaner sa likod o isang hiwalay na tongue scraper. Dahan-daang kaskasin ang dila mula likod, patung sa harap at ulitin ng ilang beses hanggang sa maramdaman ninyong malinis na ito. Para naman sa mga may pustiso, siguraduhin na nililinis nyo ito ng maayos gabi-gabi. Denture cleaner sinisipilyo din ang gilagid at panlasa. Ang oral hygiene ay isang malaking bahagi ng pagpapanatili ng sariwang amoy sa kabuuan. Tandaan, ang mga simpleng hakbang na ito sa paglilinis ay hindi lang para sa kalinisan, kundi para sa ating kaginhawaan at kumpiyansa sa pakikisalamuha sa iba. Sa paglipas ng panahon, nagbabago ang ating katawan, kaya kailangan din nating i-adjust ang ating routines. Ngayon na alam na natin ang mga nakatagong sulok ng ating katawan na dapat linisin, dumako naman tayo sa mas malalim na dahilan kung bakit nagbabago ang amoy natin habang tumatanda at ano pa ang magagawa natin para manatiling sariwa at kumpiyansa. Ngayon na alam na natin ang mga nakatagong sulok ng ating katawan na dapat pagtuunan ng pansin sa paglilinis, dumako naman tayo sa mas malalim at hindi gaanong nauunawa ang dahilan kung bakit nagbabago ang amoy ng ating katawan habang tayo ay tumatanda. Marahil ay narinig na ninyo ang terminong amoy matanda o old person smell. Ito ay isang tunay na bagay at hindi ito habil sa kapabayaan. Sa katunayan, ito ay may siyentipikong basehan. Habang tayo ay tumatanda, nagbabago ang chemistry ng ating balat. Ang ating katawan ay natural na gumagawa ng isang chemical na tinatawag na tunonenal. Ang chemical na ito ay nagmumula sa pagkasira ng mga fatty acid sa balat. Hindi tulad ng ordinaryong amoy ng pawis na dulot ng bakterya, ang nonenal ay may distinct na amoy na madalas ay inilalarawan bilang grassy o greasy. Nagsisimula itong lumabas sa ating mid-40s at nagiging mas prominente habang tayo ay tumatanda. Kaya kahit gaano kapakalinis, ang amoy na ito ay maaring naroroon dahil ito ay natural na proseso ng pagtanda. Ngunit, huwag po kayong mawala ng pag-asa dahil may mga paraan para mabawasan ang amoy na ito at manatiling presko. Ang susi ay hindi lamang sa panlabas na paglilinis, kundi pati na rin sa loob ng ating katawan. Ang isa sa pinakasimpleng, ngunit madalas na nakakalimutan, na paraan para labanan ang amoy matanda at manatiling sariwa ay ang sapat na pag-inom ng tubig. Alam niyo ba na ang simpleng pag-inom ng sapat na tubig araw-araw ay malaking tulong sa pagpapanatili ng sariwang amoy? Ang tubig ay ating natural na panlinis. Tinutulungan nito ang ating katawan na i-flush out ang mga toxins at waste products sa pamamagitan ng ihi at tawis. Kapag dehydrated tayo, nagiging mas concentrated ang ating ihi at pawis na maaring magpatingkad sa amoy ng ating katawan. Bukod pa rito, ang sapat na hydration ay nakakatulong din na panatilihing malusog ang ating balat na kung saan nanggagaling ang tunonenal. Ang malusog na balat ay mas mahusay na gumagana sa pagkontrol ng produksyon ng langis at pagalis ng mga patay na balat. Kaya, ugaliin ang pag-inom na hindi bababa sa 8 baso ng tubig sa isang araw o kung ano ang irekomenda ng inyong doktor, lalo na kung kayo ay aktibo o nasa mainit na lugar.
Maaari din kayong magdagdag ng mga prutas na mataas sa tubig tulad ng pakwan, pipino o kalamansi sa inyong tubig para mas maging kayaya ang pag-inom. Ng papel ng ating dieta o kinakain sa amoy ng ating katawan. May mga pagkain na kilalang nakakapagpatingkad sa amoy ng katawan tulad ng bawang, sibuyas at ilang uri ng maanghang na pagkain lalo na kung kinakain sa labis na dami. Hindi ibig sabihin na iwasan na natin ang mga ito ng tuluyan dahil bahagi sila ng ating masarap na lutuing Pinoy, ngunit ang moderation ay susi. Sa kabilang banda, may mga pagkain naman na nakakatulong para panatilihing sariwa ang ating amoy. Ang mga prutas at gulay, lalo na ang mga mayaman sa chlorophyll tulad ng spinach, kangkong at parsley ay natural na deodorizer. Ang chlorophyll ay nakakatulong sa pagtanggal ng mga toxins sa ating katawan. Ang pagkain din ng mga fermented foods tulad ng yogurt na may live cultures ay nakakatulong sa pagpapanatili ng malusob na gut bacteria na nakakapekto rin sa amoy ng ating katawan. Tulad ng Kaya isama sa inyong pang-araw-araw na dieta ang sariwang prutas at gulay at bawasan ang mga processed foods o yung mataas sa asukal dahil ang mga ito ay maaari magdulot ng imbalance sa ating katawan na makakaapekto sa amoy. Ang huling bahagi na madalas natin nakakalimutan, ngunit malaki ang epekto sa ating amoy, ay ang kalinisan ng ating mga damit at ng ating kapaligiran. Madalas natin nakakalimutan na hindi lang ang ating katawan ang kailangan ng sariwang hangin at kalinisan, kundi pati na rin ang ating mga kasuotan at kapaligiran. Ang mga damit na ating isinusuot, lalo na kung ito ay gawa sa sintetikong materyales, ay maaring maging sanhi ng pagkakakulong ng amoy. Mas mainam na pumili ng mga damit na gawa sa natural na tela tulad ng cotton o linen dahil ang mga ito ay mas breathable at nakakatulong sa paglabas ng pawis. Mahalaga rin ang regular at masusing paglalaba ng ating mga damit lalo na ang mga ginagamit natin sa araw-araw. Kung minsan, kahit malinis na tayo, kung ang ating damit ay may naiwang amoy, ito'y babalik at magiging sanhi ng muling pagdama ng hindi kaaya-ayang amoy. Ugaliin din palitan ng ating bedlines at mga tuwalyan ng regula dahil ang mga ito ay naiipon din ng dead skin cells, langis at bakterya. Ang regula na pagpapahangin ng ating kwarto at bahay at ang paglilinis ng mga madalas gamitin tulad ng upuan o sofa ay nakakatulong din para hindi kumapit ang amoy sa kapaligiran. Naunawaan ko na habang tayo tumatanda, may mga pagkakataong nahihirapan na tayong gumalaw o abutin ng ilang parte ng ating katawan para linisin. Kung kinakailangan, huwag po kayong mahihiyang humingi ng tulong sa inyong mga mahal sa buhay o gumamit ng mga assistive tools tulad ng long handle brush para maabot ang likod o paa. Ang pinakamahalaga ay ang ating kaginhawaan at kumpiyansa. Susunod, pag-uusapan natin kung paano pagsamahin ang lahat ng ito para sa isang buo at epektibong solusyon. Marami na tayong napag-usapan. At sana ay marami kayong natutunan tungkol sa mga nakalimutang bahagi ng ating katawan na kailangan ng masusing paglilinis at ang tunay na dahilan kung bakit nagbabago ang ating amoy habang tayo ay tumatanda. Nalaman natin na hindi lang basta-basta ang pagligo. Mahalaga ang pagtuunan ng pansin ang likod ng tenga, ang pusod, mga tiklop ng balat tulad ng kilikili, singit at ilalim ng dibdib, at maging ang pagitan ng ating mga daliri. Napakahalaga rin ng masusing pagpapatuyo sa mga bahaging ito pagkatapos maligo para maiwasan ang pagdami ng bakterya. Hindi rin natin dapat kalimutan ang kalinisan ng ating bibig at dila dahil malaking bahagi ito ng ating kabuuang sariwang amoy. Higit pa rito, nabatid natin na ang amoy matanda ay hindi tanda ng kapabayaan, kundi isang natural na proseso na dulot ng chemical na tununinal na lumalabas sa ating balat habang tayo ay nagkakaedad. Ngunit, may mga paraan tayo para labanan ito at manatiling presko. Ang pag-inom ng sapat na tubig ay isang simple ngunit napakahalagang hakbang para matulungan ang ating katawan na mag-flush out ng toxins. Ang ating dieta ay malaki rin ang impluwensya, ang pagkain ng mas maraming prutas at gulay at pagmomoderate sa mga pagkain na may matapang na amoy
ay malaking tulong. At syempre, ang kalinisan ng ating mga damit at kapaligiran ay hindi dapat kalimutan dahil ang mga ito ay nakakaapekto rin sa kung paano natin nadarama ang ating sarili at kung paano tayo naamoy ng iba. Tandaan, ang pagbabago sa ating amoy ay natural na bahagi ng pagtanda, pero hindi ibig sabihin na wala tayong magagawa para manatiling presko at kumpiyansa. Sa katunayan, ang mga simpleng hakbang ito ay makakatulong hindi lamang sa amoy, kundi sa ating pangkalahatang kalusugan at kapakanan. Ang bawat maliit na hakbang na gagawin ninyo, mula sa paglilinis ng dila hanggang sa pagpili ng tamang damit, ay malaking tulong sa pagpapanatili ng inyong kabuuan at ng inyong pakikipag-ugnayan sa kapwa. Ang pinakamahalaga ay ang pagiging kumpiyansa sa sarili, ang pagtanggap sa mga pagbabago sa ating katawan, at ang paggawa ng mga hakbang para manatiling komportable at masaya. Hindi ito tungkol sa pagiging perpekto, kundi sa pagiging maalalahanin at maalam sa kung ano ang kailangan ng ating katawan. Minsan, ang problema ay hindi ang kakulangan sa paglilinis, kundi ang kakulangan sa kaalaman kung saan at paano lilinisin. Gayon, na mayroon na kayong kaalaman, magagawa ninyong mas mabisa ang inyong routine sa paglilinis. Mumakapindi. Kaya kung mayroon kayong sariling karanasan o tips na gusto ninyong ibahagi tungkol sa pagpapanatili ng sariwang amoy, huwag po kayong mag-atubiling mag-iwan ng komento sa ibaba. Ang inyong mga karanasan ay malaking tulong din sa ibang nakatatanda na nanonood. Gusto namin marinig ang inyong mga pananaw at mga natutunan mula sa videong ito. Kung nagustuhan nyo ang videong ito at tingin nyo ay makakatulong din sa iba, pakilike po at i-share sa inyong mga kaibigan at mahal sa buhay, lalo na sa mga nakatatanda na maaaring nahihirapan sa isyong ito. At syempre, huwag kalimutang mag-subscribe sa channel na ito para sa mas marami pang makabuluhang impormasyon at gabay para sa ating mga nakatatanda. Patuloy po tayong magbibigay ng mga payo at inspirasyon para sa isang mas masaya at malusog na pagtanda. Tandaan, ang pagtanda ay isang biyaya at karapat-dapat tayong mamuhay ng may dignidad, kumpiyansa at sariwang amoy sa bawat yugto ng ating buhay. Mamuhay ng presko at masaya sa bawat edad.